Ay, napakahirap pong tumaya sa mga taong hindi kilala. Kahit bigyan mo ako BBM ng trilyong-trilyong salapi, hindi ko itataya ang aking bayag sa taong hindi ko kilala dahil alam kong mga Ilocano, hindi namin siya susuportahan. Hindi yan mananalo si Speaker Martin Romualdez na Isabela dahil first of all, hindi siya gwapo. Doon na. Ang mga Ilocano, mahilig yan sa mga makikisi. At maitim. Maiitim. At may mga cuts ang mga muscle. At malalaki at mahaba ang isang parte ng katawan. At masisipag. At mukhang kalabaw. Itong si Speaker Martin Romualdez mukhang baboy. Hindi mukhang kalabaw ito. Hindi ito mistiso ito. Mistiso. Oo, Kaya hindi nanalo ito ng senator. Tumakbo yan with PPRD. Tumakbo yan. Hindi na nanalo kasi sabi ng mga tao, ano ba yan? Hindi man nga marunong mag-Tagalog, English na English, waray pa kaya. I think mahihirapan na sila kung sino man yung i-endorso ng gobyerno na to dahil sa nangyaring pamamalakad nila, mahihirapan ng magtiwala ang tao sa kanila. Makunat po kami mga Ilocano except sa aming mga girlfriend. Pero sa taong bayan, BBM, tratuhin mo sila bilang asawa at kapamilya. Maging galante ka po sa kanila. Dahil mayaman na po ang inyong pamilya. Ang estate tax pa lamang na kailangan nyong bayaran, ibig sabihin napakalaki na po ang minana ninyong mga kayamanan na ninakaw ng iyong ama. Bakit kailangan mo pang magnakaw? Bakit pinapabayaan mo pang magnakaw ang iyong pinsan? Hindi ka naman ire-rescue niyan eh. Hindi po ba? Pag naging presidente, si Vice President Sara Duterte sa susunod, which is likely to happen, ano ang gagawin mo? Lahat ng karunungan mo dyan, BBM, buksan mo na! Buksan mo, papasukin ako! Mama Bing, alam mo ba, Attorney Harold, ang tatay ko ay Ilocano din. Oo. Pero maputi lang ako. Kasi ang tatay ko half Chinese, half Filipino. Mga binag at puwa ng Santiago Isabela kami. Aba, kaya kababayan mo. naiintindihan ko yun, no? But ang nanay ko lang naman may lahi din. Kaya eto na. May lahing waray. Waray, Oo. pero Japanese, Spanish, German. Oo, Waray. pero tayong mga hindi Ilocano, Yeah. believe tayo sa sipag na mga Yes, Ilocano. masipag talaga. Nagagalit ang tatay ko pag tanghali akong gumising. The first Bawal. na OFW natin ay ang mga Ilocano na pumuntang Hawaii at nagtrabaho sa sugarcane farms. Kala Yan ang ko yan. totoo. Umalis pa po. Bakit ang pinakamaunang OFW ay mga Ilocano? At dahil man lang dyan, kahit dyan man lang, ay sana mahalin naman ni BBM ang kanyang mga kababayan at ilabas na niya ang tobacco excise tax na ilang taon na ay hindi pa niya nilalabas sa kaban ng bayan. At bakit? Kaya. Ay, ewan ko dyan. Ayaw niya na kay Chavit Singson. Kaya ayaw niya. By the way, it was Chavit Singson and he was congressman who authored and passed that law during the presidency of my president, Corazon C. Aquino. Talaga, alam mo, BBM, para umangat-angat naman yung popularity mo sa mga Ilocano, ibigay mo na. Ibigay mo na. Ilabas na yan! Ilabas na Yung yan. malaking bagay na yan, BBM, ilabas mo na! Oo, ilang hundreds of millions lang naman yan. Wala-wala yan. Dami-dami mo dyan mga unprogrammed funds eh. Extra. Diba? Kaya itong excise tax sa gasolina, ang sinasabi nga, kung may gusto, may paraan. Yan. Yes. Huwag mo Kung sabihin sa ayaw, amin, kung ayaw, may dahilan. yun. Huwag nilang sabihin sa atin na lagi na lang kayong deficit dyan. Dahil di naman namin kasalanan yan kung bakit kayo may deficit. Sa totoo lang, maraming pera dyan sa budget. Pero kasi ayaw nyo nga na magsakripisyo kayo. Ayaw nilang ng mabawasan. administrasyon na bawasan yung kanyang intelligence fund na ano ba yung intelligence fund ng buong office of yung mga iba-ibang ahensya is around 16 billion sabi ni Congressman Lian. Biro mo yun, 16 billion. Magkano ang subsidy na kailangan niya? Hindi ba? For this year, it's around estimated at 120 to 170. Sabihin mo na 130 billion. Pero BBM, kung bayaran mo na lang kaya yung estate tax sa estate ng tatay mo na 203 billion ay sapat na ang ibaba mo na excise tax ng gasolina
At zero bat na at kayang-kaya na. Mag-carry na yan. Carry na yan ng inyong administrasyon. Kaya, pero ang sabi nila kasi itong Ilocano na ito makunat talaga. Totoo ba yan? Makunat po kami mga Ilocano except sa aming mga girlfriend. Pero sa taong bayan, BBM, tratuin mo sila bilang asawa at kapamilya. Maging galante ka po sa kanila. Dahil mayaman na po ang inyong pamilya. Ang estate tax pa lamang na kailangan nyong bayaran, ibig sabihin, napakalaki na po ang minana ninyong mga kayamanan na ninakaw ng iyong ama. Oh, Bakit kailangan mo pang magnakaw? Bakit pinapabayaan mo pang magnakaw ang iyong pinsan? Hindi ka naman ire-rescue niyan eh. Oo, Hindi po wala. ba? Pag Wala. naging presidente, si Vice President Sara Duterte sa susunod, which is likely to happen, ano ang gagawin mo? Sa pamilya mo, BBM, malamang aalis kayo ng bansa tulad ng ginawa ng tatay mo. Dahil paghihigantihan kayo. Gusto ba namin na ma-ostracize kayo at matanggal kayo sa Pilipinas? Siyempre, love pa rin namin kayo. Gusto namin na maging maayos ang kalagayan nyo sa ating bansa, ang inyong kalusugan, at maging masaya ang pamilya ninyo. Oh. Kaya hindi po talagang maganda ang resentment, ang revenge. Sabi nga nila, if you take the path of revenge, prepare two coffins. Bossing, tama na po ang paghihiganti. Please. Tama. At saka, bakit ba siya maghihiganti? Ano ba Kanina ginawa siya nito ni maghihiganti. VP Sara sa kanya na Naging kailangan presidente na. maghihiganti? Hindi, alam mo, Mama Bing, ito yung perfect example din. Pinag-usapan na natin to before, no? Na dati, naniniwala tayo na kapag ang isang politiko or na tatakbo ay mayaman, hindi na magnanakaw. Iba pala ngayon. Kasi even ang mayayaman Hindi naman na totoo. ating secretary and everything, hindi tayo makaranas ng kaginhawaan na supposedly wala nang magnanakaw kasi mayaman na. Pero anong nangyayari sa atin ngayon? Lalong naghihirap. 3 taon Diba? na pagnanakaw sa kaban ng bayan ay hindi po yan ordinaryong usapin. Kaya ito na magnify itong fuel crisis at gutom sa tao. Grabe, Dahil no? sa 3 Sunod-sunod. years na pangkaw-kaw nila sa kaban ng bayan at dumating itong crisis, ibig sabihin, naubos na nila. Correct. Flood From control lang, oo. 1.9 trillion. Eh. Exactly. From flood control, pinakita ng Panginoon, biglang nagbaha. Nag-declare siya, 5,500 flood control projects. Oo. Meron proud na proud. Itong Biglang fuel. the next day, Oo. nagbaha. Biglang ngayon, may nangyari ulit. Di ba? Fuel crisis. And Tapos it's not yung going to denial. stop, ha? It's Yes. not going to stop in the next 2 months. It looks like because Iran is not letting up. Yes. Hindi siya susuko. At lalong marami nang nadadamay ngayon. At ang mga Amerikano na nag-demonstrate sa Amerika na itigil ang digmaan, stop the war of the United States against Iran because sinasabi nila, this is not our war. It is Israel's war against Iran. At ngayon, yung Strait of Hormuz na yan, mga kababayan, may mga mines dyan nilagay ang Iran at kung sino lang ang dadaan na mga Allowance. ships na may dalang fuel ay magbabayad pa ng equivalent ng $1 in Chinese yuan per barrel. Ngayon, pinagmamalaki naman ng BBM administration na sinabi ng ambassador ng Iran na pwede namang dumaan na ang vessels na may dalang fuel to the Philippines na walang naligtas sila. Ang tanong nga ng mga tao, meron ba tayong ganon? Kasi parang wala naman tayong... Not that best. Ha? Hindi, Mama Bing, natatawa rin ako, no? Kasi kahapon ba yun, no? If I'm not mistaken, baka kahapon nga yung napanood ko na merong hearing sa Senado na nagtatanong ang mga senador na bakit kailangan pa natin magpaalam sa Amerika if bibili tayo ng fuel or ng krudo sa Russia na willing tayong tulungan at pagbentahan. Ngayong nasa gitna tayo ng crisis na ayaw nilang ang aminin. Oo. Diba? Sabi nila wala tayong crisis, kaya siya ididemanda raw pag may nagsabi na may oil crisis tayo or whatever, no? Pero kung wala ho tayong crisis, bakit ho linggo-linggo tumataas ang ating ang presyo ng krudo? So, di ba? Yun yung Hindi na problema. babalik sa normal ang presyo, mga kaibigan. Kaya si John Vic Remulla, Attorney Respicio, ay nanguhuli na lamang ng mga lalaking topless.
Wala siyang inuhuling babae na topless. Mga lalaki lang. Dapat pala magtago ako at Roy Laguarzo. Oo, kasi mga biceps mo dyan, ha? Nakita dyan ng mga, Narinig yun ba, Mama Bing, na nananawagan si Cavite Representative Kiko Barsaga nitong Martes na patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iginiit na ito ang nasa likod ng kanyang pagpapakulong. Kakabalik niya lang doon, ha? Nanawagan na naman. Oo, Di pa tapos yung 60 days mo. Eto. Ito na naman. Talaga. Etong sinabi niya, Fight lang, Kiko. Fight lang. Sige. Alam niyo ba yung sinabi niya, Mama Bing? Ano? Pinakulong ako ni Marcos pero lumalaban pa rin ako. Ang dami na niyang ninakaw galing sa flood control. Masyado na niyang pinataas ang presyo ng gasolina. Kailangan na natin siyang tanggalin bilang presidente. Ani Oo. Barsaga sa isang social Pero media post. sumuko na siya. Sa, police ba yun? Yes, sumuko si Barsaga naman po sa mga Sa otoridad libel. noong Monday po. Oo. Nang gabi matapos maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng kasong cyber libel. Nakapagpiyansa naman siya bandang alas 10:25 ng gabi. At agad ding nakalaya. Attorney Respicio, palagay mo sinadya niya yan na magpa-picture talaga siya dyan na naka-orange, sa may ganyan. Palagay mo. Nag-ready siya. Oo, Ang magkakilala tawag kayo. ko dyan, dahil siya ay meow-meow, pussy pic. Dapat R18 yan, bawal yan ipakita. Oo. Pacific! At magaling yung Mama Bing, yung warrant of arrest niya sa Regional Trial Court Branch 147 ng Makati. Cyber libel complaints. Oo, kasi natatandaan na gaya din sa cyber libel laban kay Final Barsaga. sa kanya. Sino? Kilala mo ba? Negosyanteng si Enrique Razon, Antipolo Representative at Deputy Speaker na si Si Ronaldo Puno. Puno at Oo. Manila Representative na si Rolando Valeriano. Si Puno, talaga si Puno talagang Yeah. favorite niya ito si Kong Kiko talaga At nagigil si Congressman Puno dito. Kaya, ang tingin ko dyan, pahabaan na lang ng buhay ito, Attorney Respicio. ng PC. Mukhang mas tatagal siya. Kasi kaugnay daw sa kanyang Facebook post noong Enero 9 kung saan sinabi niyang tumanggap umano ng suwal ang ilang miyembro ng National Unity Party mula kay Enrique Razon sa iba't ibang pagtitipon sa Soler bago ang halalan noong 2025 kapalit ng suporta kay Speaker Martin Romualdez. Anong comment niyo po dyan? Ay, napakahirap pong tumaya sa mga taong hindi kilala. Kahit bigyan mo ako BBM ng trilyong-trilyong salapi, hindi ko itataya ang aking bayag sa taong hindi ko kilala dahil alam kong mga Ilocano, hindi namin siya susuportahan. Hindi yan mananalo si Speaker Martin Romualdez na Isabela dahil first of all, hindi siya gwapo. Doon na. Ang mga Ilocano, mahilig yan sa mga makikisi. At maitim. Maiitim. At may mga cuts ang mga muscle. At malalaki at mahaba ang isang parte ng katawan. At masisipag. At mukhang kalabaw. Itong si Speaker Martin Romualdez mukhang baboy. Hindi mukhang kalabaw ito. Hindi ito Mistiso ito Mistiso. Oo, Kaya hindi nanalo ito ng senator tumakbo yan with tumakbo PPRD talaga. Tumakbo yan. Hindi na nanalo kasi sabi ng mga tao, ano ba yan? Hindi man nga marunong magtagalog, English na English, waray pa kaya. I think mahihirapan na sila kung sino man yung i-endorso ng gobyerno na to dahil sa nangyaring pamamalakad nila, mahihirapan ng magtiwala ang tao sa kanila. So, tama ka, Mama Bing, mamili kayo 2 taon or 6 na taon. Ang tawag dyan, lame duck president. Lame duck. Hindi niya na may pasa yung kanyang mga policies at pet legislations dyan. Pag ganyan na, sa ngayon pa lang, parang atras na itong grupo ni Congressman Puno sa impeachment Oh. Balita ko, kita ko siya sa TV, sinabi niya, there's no new evidence. We are not so hot about it, sabi niya. Which is true naman, no? Ibig sabihin, this is politics, guys. Di ba? It's politics. Kung ako naman ang congressman, teka muna, ha? Total, wala namang mananalo dyan sa kabila, bakit ko ba ipapa-impeach itong Vice President? Mamaya, manalo pa ito. Oo. Yari naman ako doon. Kaya tama yung announcement niya na maaga Dahil ang mensaheng iyon na implicit ay, ako yung next president ninyo. Gusto nyo bang kaaway ko kayo kapag ako na ang presidente? Oo, Yun, gusto magdalawang nyo isip akong kayo. tanggalin? At kung hindi kayo mag-succeed ng pagtanggal sa akin, bueno na. Di ba? Hindi, kasi at saka kitang-kita. Talagang, ang maganda ngayon, sa ilang taon nang sinisiraan si VP Sara, alam na alam ng tao din ngayon yung ginagawa sa House of Rep ngayon na impeachment
mini trial. Yun. So- At ito naman, bawat naman galaw ni Auntie Claire, ay si Sara ang, BP Sara ang tinatanong. Pag sabihin natin, si BBM, nasaan na, Auntie Claire? Ha? Tapos sasabihin niya, bakit? Si BP Sara, nasaan na ba? Imbis na magtrabaho, ay pumupunta sa deheg. Ma'am, ang trabaho naman ng Vice President, ay maghintay lang kami kung wala na yung President. O kaya temporarily incapacitated. Kaya exercise ng exercise, pakita sa atin na hindi siya temporarily incapacitated because under the Constitution, if the President is under anesthesia, is temporarily incapacitated, the Vice President automatically takes over without any act on the part of Congress. Kaya abangan natin lagi ang kalusugan ni Bongbong Marcos. Dahil pag siya ay nasa ilalim na ng anesthesia, ay magdahan-dahan na po ako maglakad-lakad puntang gate sa Malacanang. And yan ang mangyayari, mga kaibigan. Kaya si Congressman Lian Libiste at kasama si Attorney Vice Mayor Respicio ay nagrarally halos araw-araw doon sa Liwasang Bonifacio. Yun, no? Guwapo. diba? Long steps, ha? Bawal ang topless yun. Oo. Hindi, tsaka Mama Bing, nakita ko gumawa ng content etong si Claire Castro. Nakita ko sa post ni Boss Dada na sila Vice Mayor Harold Respicio, si Kong Lian Leviste, si Kong Barsaga, siya Kong Paulo Marcoleta ay ginagawa niya ng komento o opinion na katawa-tawa. Bakit Claire Castro hindi ka gumawa ng opinion? Pag bilang abogado, bakit ayaw mo maging content ang usapin sa flood control or GAA na pinag-uusapan ngayon sa Supreme Court? Bakit hindi mo rin questionin ang nakawan sa kaban ng bayan? Bakit yung mga kabataan na lumalaban para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino ay sila pa mismo ang titirahin mo? Anong klase ka? Ina ka ba? Spokeswoman yan. Diba? Nanay ni ka ba? BBM. Kaya Diba? lahat ng lumalabas sa bibig niya, you have to assume na utos yan ni BBM. Kuching. So kung nag-aawa yan, ibig sabihin, sinasabi ni BBM na awayin mo sila. Pero by the way, parang ang ganda ng damit ni Auntie Claire ngayon, ha? Ayan, hindi. Yung parang brocade na yellow. Yung yeah. Peach. Ang galing. Ang lapad ng ano niya, no? Iba na talaga. Pag magkano bang sweldo nitong undersecretary? Malapit yata sa 280,000 eh. Di ba? Kaya ang ganda na ng wardrobe niya ngayon. At Auntie Claire, ang gusto lang namin sa iyo, araw-araw, ipakita mo na buhay at malusog si Bongbong Marcos. Yun lang ang hinihingi namin sa iyo. Kahit na wag mo nang i-report yung ibang bagay tungkol sa Malacanang. Total, wala naman eh. Di ba? Hindi, tsaka natatawa ko eh. Palagi na lang na ang sinasabi niya pag siya salita, magmi-meeting po kami mamaya. Yun. Pag-uusapan po namin, pag-aaralan namin. Pero until now, kailan nangyari yung gera? 4 months ago. Until now, wala pa rin tayong solusyon na maayos. Because nahihirapan si BBM mag-decide kasi weak na siya sa sa decision making skills, 'di ba? Sino kaya ang kanyang mga consultant? So, Diba? nahihirapan siya kasi is Executive Secretary and Secretary of Finance are saying hindi pwedeng tanggalin ng VAT. Pag tinanggal mo ang VAT, lalong malulubong tayo dun sa deficit natin. So ito naman siya, parang ano na lang ang gawin? Di mag-ayuda ka lang, sabi. So ayan na, mag-ayuda ka ng 2,000 each. Paano po yung mga fisher folk, mga isda po? Wala na mga ayuda-ayuda. Dapat ibaba talaga ang presyo ng gasolina at diesel. Yung para lahat pangmatagalang solusyon. makinabang, Diba? Kaya hindi na alam ni BBM kung anong gawin niya, kaya nagja-jumping jacks na lang po siya sa harap ng Malacanang. Di ba? Kasi napakahirap naman itong role ng presidente. Ayan, Naglalaro. Ano yan, folk dance? May chismis ako, Atty. Rowena. Meron. Alam niyo ba kung bakit daang-daang bilyon ang intelligence fund doon sa Office of the President? Kasi akala ni BBM,
Dahil wala siyang intelligence, akala niya, kailangan natin taasan yung intelligence natin sa pamagitan ng pagbili ng intelligence, kaya malaki ang intelligence fund niya. Akala niya tatalino siya. Hindi po. Ang intelligence fund, sir, ay para sa pag-imbestiga ng mga kalaban ng Estado para hindi isupplement yung kakalungan mo sa pag-iisip. Kalong. Anong kalong? Kakulangan. Akala ko kalong. Kasi sa amin yung kalong, yung walang laman ba? Pareho rin. Eto nga, Mama Bing, nabalitaan mo niyo ba ang nananawagan si Senate President Pro Tempore na si Panfilo Lacson nitong Martes sa kanyang kasamahan na pirmahan ang partial report ng Senate Blue Ribbon Ang Committee tagal na niya na. kaugnay ng kontrobersya sa flood control na sa ngayon ay 4 pa lamang ang lumalagda. Bukod kay Lacson, si Narisa Ontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan pa lamang ang pumirma. Ayon kay Lacson, kailangan niya ng 9 na lagda. Naku, ang hirap niyang makuha yun ha. Iyon ang hinihiling, etong sinabi niya kasi. Sabi niya, iyon ang hinihiling ko sa aking mga kasamahan. Alam mo, Ako, ipirma lang naman. Senator Lacson, pag hindi sila pumirma dyan, sasabihin mo sa kanila, pag hindi kayo pumirma, magre-resign ako sa Senate Blue Ribbon. No, insulto niyo ako eh. Dapat yun ang sasabihin mo sa kanila, Mr. Chair of the Senate Blue Ribbon. Bakit 4 lang ang pumipirma? Ibig sabihin, wala silang konfiyansa sa iyo. They have no confidence in you and the truth of your report. Kasi yun pong inyong report, wala naman po kasi katotohanan yun. Hindi naman yung sinasabi doon na mananagot dapat ang speaker. Dapat Kaya mga sinabi niya ganon nga. ba? Yung big fish ba? Malalaking isda. Kaya ayaw pong pumirma ni Loren Legarda. Sino pa ba? JB Ercito. Abay, kiss of death naman po yun pag pinirmahan nila yun. Tapos galit na naman ng mga tao. Yung minority report ni Senator Marcoleta, kamusta naman po, Senator Lacson? Pwede na po ba pirmahan din yun? Sabi niya nga rin na pwede naman daw mag-interpolate at mag-amend ang mga senador kung may nais silang baguhin kahit hindi na sila maglagay ng komento. Sinabi rin niya na kung kulang ang pirma, Mama Bing, hindi niya ito maipapasa sa plenaryo at hindi ito mapagdedebatehan. Ano ngayon? Bakit? Mamamatay ba ang Senado kung hindi mo yan ilalagay sa plenary? Ibig sabihin lang dyan according to the talaga. rules of the Senate, it's just a piece of paper. Di ba? Attorney Respicio? Tama yan, Senator Ping Lacson. Balik ka kasi sa dating gawi. Hindi mo yan makukuha sa pangungumbinsi. Ibalik mo yung mali-maleta kasing bayad sa kanila. Tignan mo, mag-deliver ka ulit ng mali-maleta. Automatic, pirmado yan. Aray, ang daming. Uy, ang ganda ng malita, oh. Gusto ko yung green. Yung green ba? Oo. Yun. Gusto ko yung malita na green, oh. Allah. Allah. Ang tanong dyan, Mama Bing, may political will ba si Panfilo Lacson or pabida lang? Kasi natatandaan nyo, Vice Mayor, nung nakaraan, before election, siya ang nagsasalita. Meron daw siyang alam na 60 plus na congressman na kasangkot sa flood control. Hanggang ngayon, hindi lumabas yung pangalan. Bakit hindi na lang kaya ganito, Senator Ping Lacson? Ilabas nyo na yung report na yan sa publiko. Exactly. Para tingnan namin kung yan ba ay tama lang na pirmahan ng aming mga senador. Kasi sa ibang bansa, pwede kaming tumawag o sumulat sa aming senador na kami po naniniwagan na pirmahan nyo na po yung ganyang report. Ilabas nyo po para dito natin pag-usapan bago dun sa plenary. Kasi sinasabi ng tao, hokus-pokus, Senator Lacson. Alam mo dati, Vice Mayor, akala ko magpupresidente ito si Ping Lacson eh. Di ba gusto mo rin siya dati? Gusto ko rin siya dati. Kasi ano siya, artistic siya. Parang, saka wala siyang pork Anti-corruption barrel. dati. Wala siyang pork barrel. Parang matino ba? Sabi mo, matindig, Atty. Rowena Ganson, pero Pinky ang tawag sa kanya eh. Hindi Miriam Santiago. Okay. At ng mga tao ngayon, dahil doon, naging Pinky Lacson na rin ang bansag ni Senator Panfilo Lacson. Dahil po sa kanya kasing paganon-ganon. Alam niyo ito sa Amerikano, itong daliri na ito, it's called a pinky. Yan. Kung ganon-ganon, ganon-ganon, kaya tinatawag na siguro na pinky. Pinky little baby. Yun. Sa mga bata nga, pinky promise, di ba? Yung mga bata pag nag-promise, May ganun, may ganun. pinky promise, ganyan. So, ilabas nyo po, Senator.
ang inyong draft report. Public. At, To the oh, public. To the public. Tama yun, Mama Bing. Kasi, total, ang bumoto naman sa inyo ay ang sambayan ng Pilipino bilang senador. So, pwede nyo yung i-report Alam nyo, mismo. wala na masyadong accountability to Senator Lacson kasi sabi niya na magre-retire siya. Oo. Isa rin yan no? Sayang, no? Yeah. Sabi ko nga noon, akala ko magpresidente ito eh. Pero ako, ang tingin ko talaga, lahat ng nangyayari, diversion lang para hindi pag-usapan tong flood control at nakawan na to, na trilyon na flood control project. Flood control pa lang yan, ha? Maharlika Fund, saan napunta? Yung gintong benenta natin, saan napunta? PDIC ba yun? 20 tons of gold. PhilHealth, di ba? So, there are so many things that we can talk about, mga kababayan. Oh, Pero, paulit-ulit, before pa last year, sinabi ko na marami silang ilalabas na pang-divert sa atin. Lumabas na yung mga artistang eskandalo. Lumabas na tong yung mga kung ano-anong sakit, mga fake na mga picture nila. Every time na may lalabas na witness against sa nakawan sa Kaban ng Bayan, may puputok na mangyayari sa side para ma-divert tayo. Kaya Ombudsman Remulla, I dare you, Ikulong mo! ilabas mo na yung plunder charge mo kay sa pinsan ng presidente at pag-arrest sa kanya ay ikaw mismo ang sumama sa arresting officer at baka dyan pa ako ay talagang sasaludo sa iyo. Tapos sir, sinabi ko na yun noon eh, ibigay nyo na sa amin ang ulo ni Martin Romualdez para sige, hindi ko na lang pag-uusapan si BBM sa mga maleta na yan. Ibigay nyo na ang ulo niya ni Martin Romualdez sa amin dahil yun naman talaga ang gusto ng taong bayan. Ngayon, pag inabsuelto mo yan si Martin Romualdez, Ombudsman Remulla, ay talagang wala na. You will go down in history. As in, you will just go down. Kaya, ikulong mo na yan, sir. Kahit yan lang man ang legacy mo sa amin, na ipakulong mo yan. Alam nyo ba, Atty. Rowena Guanzon, bakit ang lechon baboy ay nakabuka ang bibig? Ikaw ba naman ang tuhugin sa puwet? Akala ko dahil nalagyan naman sanas. Ay ka pa, ang dare ko sa'yo, Secretary John Vic Remulla, Tugi naman. maguhubad topless si Vice Mayor Respicio sa labas ng bahay niya, ang bahay ng lola niya. At Lola talaga. Lolas boy ito eh. Ipakulong mo siya. Yan. Oo. Para makita naman ng mga tao, maliban sa kanyang abs, pinakita mo na ang batas ng DLG ay walang pili. Konsihal, vice mayor, abogado o nagmimix lang ng simento sa harap ng bahay nyo ay huhulihin ka ni John Beck Remulla. Yan. Kaso, Mama Bing, may Yan. problema. Pag Ano? kasi ang lola ko, lumaki ako sa lola din, di ba? Oo. Ang lolang Ilocana, hindi pwedeng apihin ang kanyang mga apo. Baka mabambo si John Vic Remulla. Dare lang natin sa kanya kasi alam nyo, itong yung ginawang ano-ano ni John Beck, ano yan eh, that's anti-poor. Alam mo. Nung araw may gusto pa sa isang eskwelahan sa State University na mag-dress code daw. May mga private school may dress code sila eh, no? Kasi mayaman sila eh. Sa isang State University mag-dress code daw. Tumutol lang marami. Lalo na ako, tumutol din ako. Kung ang short pants lang at rubber slippers ang kaya ng bata, bakit mo siya ipaglulong pants? Wala nga siya ibili. Ano ba problema nyo? Meron kaming mga nagsushort pants dyan at rubber slippers na summa cum laude sa mathematics. Yan sa UP. Kaya bawal po yan mga dress code. Pag sa labas ng bahay nyo, kailangan po ay nakabarong na kayo. Ganyan. Actually, That's anti-poor. naniniwala ako dyan, Mama Bing. Kasi alam nyo, Attorney Harold, even yung helper ko dati na, kasi before medyo marami, di ba? So, ang hinihiling nila sa akin, may uniform sila na ako magpo-provide. Kasi yung nagtitipid sila, ay Para- lang lumuma yung damit nila. Yung ultimo pang araw-araw na damit. So parang imagine this, or yung simpleng tao, na ganyan sila mag-isip. Di ba? Nakakaano Hindi kasi, kaya sila naguhubad. Dahil number one, magpapawis sila. Mainit. Oo. Wala po silang aircon. Number two, mahal na po
ang laundry detergent. Kasi pag nagpawis ka na may t-shirt ka, siyempre lalaban mo na naman yun. Siyempre bibili ka na naman ng sabon at yung tubig. Kaya po ganyan ang mahihirap. Yan po ang kanilang dress code. Kaya po ako, Attorney Rowena Guanzon, nagtitipid ako sa sabon. Hindi na nga ako nag-underwear eh. Para nabawasan ako ng lalaman. Akala ko, hindi ka na lang naglalaba eh. Ganun-ganun na lang ba? Halay-halay na lang. Kung sa Bisaya pa, pag basa na ng pawis yung t-shirt, halay-halay na lang. Nang parang wala na tayong sabon. Kala ko sabihin ni Mama Bing, hanging-hanging na lang. Alam niyo, wala lang ginawang mabuti itong si Secretary John Vic eh. Kung ano na pala yun. Ang hirap talaga. Gustong-gusto talaga kita ang ganda-ganda mong lalaki. Gusto kita tingnan. Oh, hala, pumuti na ang buhok ko. Sabi ko nga, Lagi. crushy ko siya. Oo. John Vic, crushy pa naman kita noon. Lalo na Diba? nung tumayo siya dun sa tangke. Kaso parang di ko type yung pansin. Siyang incredible Hulk, ha? O yan, wala na. Ayoko. BBM, is this your candidate for 2028? Well, looks Wag na. like he's aging very fast. Not a good sign at all. Itong ating bansa po, nagpapatawa na lang kami dito. Pero sa totoo lang, sumasakit po ang mga puso namin. Pag naalala namin kung gaano kahirap na po talaga ang buhay ng ating mga maralitang Pilipino. Kaya po, kung may kaya naman kayo, kung sakay kayo ng Grab, mag-tip kayo. Sa parlor, may kaya naman mag-tip kayo. At sa mga tagabuhat ng kung ano-ano dyan, basta mag-tip na lang kayo ng mag-tip. Kasi yung 50 pesos po, 1 kilong bigas pa din yan sa inyong tip lamang. At wala na po talaga tayong... Ang feeling ko ba, Attorney Respicio, ay yung frustration level ng Pilipino ay nasa 8 na out of 10. Kasi parang wala na siyang babalingan eh. Yeah. Kasi middle class, wala na mga ayuda. Yun namang maralita, ilan lang naman ang may ayuda. Habang hindi binababa ang presyo ng langis, habang may excise tax at may VAT, talaga pong pahirapan na ito ang buhay ng Pilipino. Mama Bing, nag-grab din ako nung Sabado. Yung pumunta tayo dun sa rally, no? Tinry ko, tama yung sinabi mo. Sabi ang nasakyan ko may edad na lalaki. Ang inuuwi na lang niya 150 pesos. Oh, yan sa Tas 12 hours. ang dami daw pong Grab driver na umatras na kasi nalulugi sila. Binigyan ko ng 1K. Maghahanap na Sabi nga. ko, at kuya, para sa kahit ilang araw man lang. Naghahanap na sila ng ibang trabaho, kaso wala rin naman trabaho. Diba? Exactly. Kasi yung mga factory, pag ganitong mataas po ang krudo, ay baka ho magsara ang mga factory. Diba? O pansamantala, magre-retrenchment, ganyan ho ang magiging problema natin. Kaya ang solusyon ng ating Bangko Sentral laban daw sa inflation ay itaas ang interest rate. Tako. Pag tinaas mo naman ninyo ang interest rate, ay magkaka-recession naman. Dahil kukunti na naman ang pera mag-circulate sa ating ekonomiya. Wala po yatang solusyon si BBM. Bakit hindi na lang kaya si BBM magpagamot muna? Yun ang sinasabi ni Manang Aimee niya eh. Dapat kalusugan mo muna, BBM, ang iyong unahin. Huwag kayong maniwala dyan kay Auntie Claire. Dahil hindi naman ninyo siya kadugo. Yun. Ang sinasabi ni Aimee, at andito ang proof ko, mga Ilocano na nagmamahal sa iyo, BBM, pakinggan mo sila. Any parting words, Attorney Vice Mayor Respicio? Manong BBM, si kami nga kakabsat mo nga Ilocano, ay atinda ka, Manong. Mahal na mahal ka namin. At gusto namin na ikaw ay maging successful at malusog. Araw-araw po gusto ka naming makitang nagja-jumping jacks at nagpo-push up at malusog na nagtatrabaho para sa wakas ay mapagtrabahuan mo na ang pag-unlad ng Pilipinas. Sa mga ginawa mong down payment kahapon ng performance mo, maliit na bagay lang yun. Pero kung aaraw-arawin mo po yan, nagpapakita ka sa taong bayan at meron kang ginagawang positibo araw-araw, uunlad po ang Pilipinas. At ang pangalawang hinihiling po namin sa inyo, si Manang namin, si Sara Duterte, huwag mo na siyang awayin, please. Tama na po. Siya po ang susunod na presidente ng Pilipinas. Hindi po maganda na hati-hatiin natin ang sentimiento ng ating bansa.
ang buong Pilipinas po, kasama ng mga Ilocano, lahat ng nasa Northern Luzon, Solid North, mahal po namin kayo, pero mahal rin namin si VP Sara Duterte at gusto namin siyang maging presidente ng Pilipinas. Very well said. Cathy? Sa totoo lang, dito ang usaping walang kinakatakutan. Walang paligay-ligoy. Sa totoo Sa lang.